Hello guys! Ito pong video to ay isang maikli lamang para sa short explanation sa mga subscribers natin na nagugulat sila kung bakit po malaki yung bill nila sa first bill nila kay Converge. Ngayon po, i-explain po natin kung bakit po merong magkakaiba yung bill nila. Yung mga unang buwan nila, yung unang payment nila magkakaiba po. Ito nga po yung scenario, yung kapitbahay nila parehas lang sila nakabitan. Bakit yung kapitbahay nila unang buwan nila mas mababa po sa 1,625 ng monthly, sila po umabot ang 1,825 or higit pa. Umabot pa nga na iba yung 2,000, kulang-kulang 2,000 po yung inabot ng bill nila sa unang first bill po nila. Ito po, ito po yung explanation natin. Upon installation, sinasabi po natin sa mga subscribers natin na meron po tayong prorated rate po o prorated bill sa unang monthly po natin. So pagka naikabit po yung internet natin, depende po yan sa cut-off, kung papasok po ba siya sa cut-off ng bill natin. Let's say po nakabitan tayo ng July 20. Ang cut-off po natin is hanggang August 5. So pag naikabit yung internet natin ng July 20, tapos po nag-activate siya ng July 25, so July 25 hanggang August 5, yun lang po ang babayaran niyang internet. Okay, so 25, 26, 27, 28, 29, 30. So sabi natin mga 10 days na ginamit niya yung internet. So prorated lang siya, hindi siya buong isang buwan, kasi ang isang buwan natin possible na lang tayong 30 days, 31 days. Yan po ang unang bilang yung counting natin sa unang cut-off. So kung ganito, July 25 nag-activate yung internet natin, tapos hanggang August 5, yun yung first cut-off ng bill, yun yung prorated bill niya. So pwede rin idagdag na ni Converge yung 125 pesos kung nag staggered payment tayo. So August 5, hindi siya nag-bill, hindi siya nag-first bill, hindi nag-text si Converge, hindi nag-email. Dumating yung first bill niya September na. So yung September na yon, doon pumapatong yung prorated bill, tapos sa isang buong buwan na 1,625 po. Okay, so 1,625, kasi po yung unang first prorated natin, nasa 800 po, kunwari 800 pesos. So 1,625 plus 800, magano na siya? 2,400. So nagugulat sila, bakit alam nila 1,625 lang o 1,500 lang yung monthly nila, ba't umabot ng 2,400? So yun nga po, pinapaliwanag natin sa video ito. 2 buwan po yung naging natin, isang prorated bill sa isang 1 month na buong isang cut off when lumalagpas. Then the next month po, ang September, fix na kayong 1,625 o 1,500 na yung monthly natin. Okay, yun lang po. So further tanong, question, pwede naman tayo mag-text mga agent natin o mga kakilala natin para hindi tayo malito sa unang buwan natin. Okay, so sana yung sa video ito naliwanagan kayo. Depende po yan sa cut-off. So kung alam nyo naman yung meaning ng prorated, o ilang araw lang yung nagamit ninyong internet sa unang cut-off, yun lang yung babayaran natin. Ito pa po, yung mga nagtitext sa kanila, bakit nagbayad naman sila pero hindi parang hindi nabawas kay Converge yung binayad nila. Yun,
Kung alam naman natin na nagbayad tayo, may resibo tayo, may i-receive tayo. Iba kasi sa online nagbabayad po. Ganito po, tabi lang natin yon. Sinasabi naman sa text message ni Converge o email na disregard if bayad na kayo. Okay. Iba naman, may dumating na bill, ang daming text sa akin, bakit ang laki? Hindi po nila nabasa ng mabuti. Yung nakalagay naman sa text is hanggang August na yung bill natin. So 2 months na siya, kaya umabot ng 3 to 15 payment natin. So kung wala pa namang August, pwede ba natin bayaran yung pinakaunang buwan natin ng July? Bayaran natin muna yung July. So Converge po, hindi po siya namumutol. Unang-una po, hindi po yun namumutol agad. May penalty nga lang kayo pag hindi kayo nagbayad agad hanggang Agis. Pag umabot na 3 o 5 buwan na walang bayad-bayad kay Converge, lalo kung fiber dito po sa Bukawi, mahigpit po dyan kami, lalo po kami. Pinakita po namin may linya na po kayo kay Converge na inalisan. So mga apartment na yan, umalis, hindi nagpa-cut ng mabuti, automatic, kung bagong apply kayo o bagong ninirahan sa bahay, ma-assure ko sa inyo na hindi po kayo makakabitan ni Converge o ma-install ng internet. Kailangan po yung unang bahay o yung unang nag-apply kay Converge sa may address, kailangan ma-settle po muna yung bago ma-install lang kayo ng internet. Okay? Ngayon, medyo haggard na kasi kanina pa ako alas 3 gising, alas 3 ng umaga. Hindi na rin susunod pa. Ngayon papasok pa naman ako, kaso baka mamaya na po kasi may nilakad pa po tayo. Kaya sana po sa short video na to, sa short explanation, may natutunan kayo o alam nyo na. Itong video po ito para sa mga kakilala natin na tinatamad mag-explain. Share nyo po yung videos natin, yung mga videos natin na tutorial. Share po natin ito para hindi tayo kung wala kasi iba kasing agent, ahente, hindi na rin nila makakausap sa ngayon pong pandemic. Sobrang daming apply, sobrang daming tawag, yung mga services natin, hindi na rin po na-activate ng ahente. So sana itong video to, yung mga videos na ginawa po natin, may share po natin para tulong na rin natin sa mga kakilala natin. Okay? Okay sir, mga ma'am, thank you po.